Ka-Express, buong mundo ang napatigil at napalingon sa Maynila. Sa gitna ng isang gabi na puno ng emosyon, tapang at kaysaysayan, tuluyang inilagay ni Alexandra Ayala ang Pilipinas sa global tennis map. Ang dugong Pinoy na world number 49 ay nagpakawala ng isang dominating performance sa kanyang home debut sa Philippine Women's Open WTA 125 sa Rizal Memorial Tennis Center. Dinurog ang Russian speedster na si Alina Chereva sa score na 6-1, 6-2. Ngunit higit pa sa scoreline ang yumanig sa buong mundo. Ang tunay na sumabog ay ang emosyon. Iyakan sa gitna ng court, yakapan, luha at saya at pride. Mga eksenang agad nag-viral at tumago sa puso ng milyon-milyon. Habang umaalingaw-ngaw ang standing ovation at walang tigil na sigawan ng fans, ang Rizal Memorial ay nagmistulang dagat ng damdamin. Hindi lang ito isang tennis arena noong gabing iyon. Isa itong santuaryo ng pangarap na matagal na hinihintay ng Philippine tennis. Kahit ang pinakamatitibay ang loob, napaluha sa tindi ng sandali. Ito ang tipo ng gabi na hindi kayang ikulong sa highlights, kailangan maramdaman. Sa kaibuturan ng kwentong ito ay isang pusong-pusong redemption story, career laban sa bansa. Ilang linggo pa lang ang nakalipas mula sa masakit na Australian Open first round loss ni Alex. Isang laban na hawak na niya, pero nauwi sa 3-set defeat. Bit-bit niya ang bigat ng pagkatalong iyon pag-uwi sa Manila. At parang sinadya ng tadhana, ang kaharap niya sa kanyang home debut ay si Alina Chereva, ang parehang Russian na tumalo sa kanya noong 2020 sa ITF Spain sa straight sets. Para sa marami, ito ay simpleng rematch. Pero para kay Alex, ito ay paghaharap sa multo ng nakaraan. Sa pagkakataong ito, ibang Alex Ayala ang lumabas sa court. Sa unang set pa lang, ramdam na ang intensyon. Sa loob lamang ng 24 minutes, dinapos niya ang first set sa commanding 6-1 gamit ang agresibong baseline game. Malalalim na palo, matatalinong anggulo at kumpiyansang galaw na tila nagsasabing tapos na ang pagiging batang kinakabahan. Ang bawat talo ay may kasamang kwento ng sakripisyo, mga taong malayo sa pamilya, mahahabang training days abroad at walang sawang paniniwala na darating din ang sandaling ito. Ngunit sa kalagitnaan ng second set, biglang huminto ang oras. Habang nasa gitna ng momentum, tumawag si Alex ng medical timeout para sa kanyang kaliwang braso. Isang segundo lang, pero sapat para bumagsak ang kaba sa buong arena. Ang Rizal Memorial ay nabalot ng katahimikan. Isang gut-wrenching fear na baka maulit ang injury issues matapos ang Australian Open. Sa social media, sabay-sabay ang reaction. Pangamba, dasal at pag-asang sana ay makabalik siya. Ang pressure ay doble. Ang bigat ng pagiging second seed at ang responsibilidad ng pagdadala ng pag-asa ng isang buong bansa. At doon nakita ang tunay na Alex Ayala, isang world number 49 na hindi lang may talento, kundi may pusong mas matibay kaysa sa anumang sakit. Pagbalik niya sa court matapos ang gamutan, sinalubong siya ng dagundong na sigawan, isang tunog na halos magpagalaw sa mismong lupa ng Rizal Memorial. Ginamit niya ang pagmamahal ng crowd bilang lakas, bilang pampalakas ng loob. Ang kaba ay napalitan ng paghanga, ang takot ng paniniwala. Tinapos niya ang laban na may tapang at dignidad. Parang sinasabi sa mundo na handa na siyang harapin kahit anong pagsubok. Ang epekto ng sandaling iyon ay hindi lang local. Ramdam ito sa buong tennis world. Ito ang historic WTA debut ng Pilipinas at napatunayan na kaya ng Southeast Asia na mag-host ng elite-level tennis na may pusong umaapaw. Mula sa Australian Open headlines hanggang sa tinaguriang Manila Miracle, mabilis kumalat ang balita. Unti-unting nababago ang imahe ng Pinoy athletes mula sa pagiging underdogs tungo sa pagiging emosyonal na mandirigma na kayang manalo sa ilalim ng matinding pressure. At pagkatapos ng huling palo, doon tuluyang bumuhos ang emotion. Sa gitna ng center court, hindi napigilan ni Alex Ayala ang kanyang luha. Ang iyakan na iyon, raw, totoo at walang arte, ang siyang lalong nagpalalim ng epekto ng gabi. Sa on-court interview, nanginginig pa ang boses niya habang sinasabi, "Gusto ko lang magpasalamat sa inyong lahat na nandito kayo. Mahirap ipahagi yung nararamdaman ko ngayon kasi matagal ko na itong pinapangarap." Isang simpleng linya pero sapat para paiyakin ang libo-libong fans sa venue at milyon-milyon sa online. Ang sandaling iyon ay hindi lang tungkol sa panalo. Ito ay tungkol sa sakripisyo ng isang Pilipinang hinarap ang buong mundo. Madalas mag-isa para lang maibandera ang watawat ng Pilipinas sa pinakamalalaking entablado. Ang viral na iyakan ay naging simbolo ng lahat ng pinagdaanan niya.
Mga talo, injuries, pagdududa at tahimik na laban sa sarili. Sa mga aspeto ng mas malawak na epekto, ang panalong ito ay isang legacy shift. Ang Philippine Women's Open ay biglang naging sentro ng atensyon. Mga scouts, sponsors, and international tennis insiders ay napatingin sa Manila hindi lang bilang host, kundi bilang potensyal na bagong tennis hub sa Asia. Ang ipinakita ni Alex, ang kombinasyon ng world-class play and emotional na connection sa crowd ay isang bihirang timpla na kayang mag-angat ng isang torneo sa global relevance. Strategically, isa rin itong masterclass. Sa kabila ng pressure bilang second seed at ang pangamba sa left arm injury, na-manage ni Alex ang kanyang emosyon at laro. Mas maingat ang shot selection, mas kontrolado ang tempo at mas malinaw ang maturity. Ito ang Alex Ayala na handa na hindi lang manalo ng isang laban, kundi magtayo ng legacy. Pagkatapos ng laro, ang atmosphere sa Rizal Memorial ay nanatiling electric. May halong relief at saya, pagod at pag-asa. Mula sa heartbreak sa Melbourne, heto na naman ang Pilipinas, punong-puno ng paniniwala. Ang laban kontra kay Chereva ay hindi lang panalo sa scorecard, ito ay panalo sa puso ng bayan. Ngayon, habang papalapit ang round of 16, mas umiinit ang kwento. Ang pangarap para sa mas malalim na WTA run and Grand Slam push ay tila mas abot kamay. Ang tanong ay hindi na kung kaya ni Alex Ayala. Ang tanong ngayon, hanggang saan niya dadalhin ang buong bansa kasama niya. Kung ang sakit ay naging gasolina para sa isang ganitong klaseng tagumpay, malinaw ang mensahe. Ang dugong Pinoy ay hindi sumusuko. At kung ito pa lang ang simula, mas malaki pa ang gulat na paparating. Bayan, tumindig at makikiisa. Maniwala muli dahil ang kwento ni Alexandra Ayala ay kwento nating lahat. Mula sa katahimikan ng Melbourne heartbreak hanggang sa ingay ng tagumpay sa Manila, malinaw ang arko ng kwento ni Alexandra Ayala. Ito na ang tunay na lost to legacy. Ang panalong ito ay hindi lang panalo sa scoreboard, kundi panalo laban sa takot, sakit at pagdududa na matagal na niyang dala. Sa Rizal Memorial, hindi lang siya naglaro ng tennis. Isinulat niya ang susunod na yugto ng kasaysayan ng Philippine sports sa harap ng isang bansang sabik muling maniwala. Ang emosyon sa center court, ang iyakan at ang yakap ng crowd ay patunay na ang laban ni Alex ay hindi na lang personal. Ito ay naging laban ng bawat Pilipinong marunong umasa kahit ilang beses nang nasaktan. Sa bawat palo niya, may kasamang kwento ng sakripisyo. Sa bawat puntos, may kasamang pangarap ng isang buong bansa. Ang home court win na ito ay nagsilbing paalala na kapag ang talento ay sinamahan ng puso, kayang yumanig ng mundo. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.